Welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. At sana nakahanda na po ang ating mga Biblia sa umagang ito. At nais ko po kayong batiin na magandang araw sa umagang ito. Open your Bible with me in the book of Matthew chapter 28. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Muling nabuhay si Jesus. No? Start from verse 1. Tapusin po natin ito. This is along with the celebration of the Lenten season that we will be having a few weeks or a week from now. No? Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng lumakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay napakasilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ng kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Tulad ng kanyang sinabi, halikayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dalian sila ng nagkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon ito rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may isang nag-aalinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Atin pong nabasa ang kwento ng Resurrection Day ni Jesus Christ, no? At dito nga po, sinabi ni Jesus Christ sa kanila, "Huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." God showed Himself to the ladies first, no? Parang naging uso yung word na ladies first. At kung titingnan ninyo, nung una nilang makita si Jesus, magkahalo yung galak at takot nakikita nila. Alam nyo bakit? Kasi si Jesus mismo ang sumalubong sa kanila. Di ba? It's interesting, no? Patay yung pinuntahan mo, tapos yung patay mismo ang babangon at sasalubong sa iyo. "Oh, welcome, tuloy kayo, pumasok kayo sa bahay." Which is quite amazing. But God Himself showed this tremendous work, no? Ibig ko pong iparating ay ganito. When you feel discouraged about your situation in life, just trust in the Lord. Our topic for this morning is trust versus doubt. Minsan, may mga taong nagdududa kay Jesus. Sa verse 17, makikita niyo po, nang makita nila si Jesus,
siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. See, hindi lahat ay nagsamba kay Jesus. May mga tao ding nag-aalinlangan. Ang tanong ko, alin ka ba sa dalawa? Yung taong may pananalig at naniniwala at yung tao na may pagdududa? Yung nag-aalinlangan o yung tao na lubos na nagtitiwala sa sinasabi ng ating Panginoon? At maging sa kanilang nakita, I just want to remind you, this day or this morning, trust in the Lord and never doubt of His promises. Minsan dumarating man ang time na magdududa tayo sa mga promises niya. Hindi yata nangyayari. Why? Because we are limited by our senses. Akala natin, kung hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, hindi siya totoo. But when God said that it is true in His Word, then it will happen no matter what. Just believe on His promises. Just believe on the Word of the Lord. I want to challenge you this morning once again. Trust in the promises of our Lord Jesus Christ. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ilang biblical truth, no? Medyo mahaba-haba po yung verse na ating binasa kanina, but I hope we can give justice to the commentaries that I can give for this message. Biblical truth po. Some have doubted, but most have trusted. Hindi lahat ay nagtitiwala. But there are also people who are doubted with what they have seen, with what they have heard, and what is promised to them. Not everyone will trust the words of the Lord, but I hope you are one of them, or you are one among the ones that trusted, not of those who doubted. Sana isa tayo sa mga tao na nagtitiwala, sa mga taong may pananalig, at hindi sa mga taong nag-aalinlangan. Anong ibig ko pong iparating? Katulad din ba tayo ng iba? Get out from the norm. Alam niyo po, there are 10% of the population that makes the difference in this world. And the rest, 90%, they're just doing the norm. Normal lang ang ginagawa. Yun yung mga basic na paggawa. Pagising sa umaga, of course, natural lang. But my question is, are you part of the 10% or the 90%? Sabi ni Jesus Christ, another point, sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth. At dinugtong niya doon sa susunod, go ye therefore. Bakit niya sinabing go ye therefore? Because all the power is already in Him. Sinabi niya nga sa 70 people na pinadala niya, sabi niya, go heal the sick, deliver, cast demons. Because our enemy is already a defeated foe. Talunan na po ang ating kaaway. Sinabi niya may kapangyarihan man siya, pero wala yan kumpara sa kapangyarihan na meron tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong ibig ko pong iparating? Kung ang lahat ng kapangyarihan ay na kay Jesus, ano ang kapangyarihang natira sa demonyo? Therefore, I would say, demon or the devil, Satan himself, is just a defeated foe. Talunan na po siya. Then, what will we say? Sabihin mo sa diablo, go be behind me, Satan. Command him. Do not beg. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Palayasin mo siya. Kung naramdaman mong may karamdaman, sabihin mo, demonyo or spirito ng karamdaman, wala kang kapangyarihan sa akin, sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka dahil sinabi na salita ng Panginoon that by His stripes I am healed. It's time to claim. Do not remain babes in Christ. It's time to claim the Word of God. Meron pong dalawang weapon to trust, no? Dalawang weapon na dapat natin pagkatiwalaan. Ano yun? Una is God's Word, the promises of God. Second is the name of Jesus. Use them when you pray. Kung naramdaman mo yung takot, just declare, I confess. Hindi na ako naniniwala sa iyo. No? Yesterday, I discussed about the confession. Kung ano kasi sinasabi ng bibig natin, siyang nangyayari sa atin. Why? Because we give power to the devil. Kung sinabi mong, alam mo, nararamdaman ko parang may sakit yata ako eh. You give the devil the power to give you sickness. Pag sabihin mong, alam mo, napakalungkot ng buhay ko ngayon. You give the devil the power to put something in your life. I will tell you, that is not the promise of God. I want to challenge you. Trust in the name of Jesus
trust in His Word. If you have these two weapons, you can defeat every kind of devil. You can defeat every kind of spirit that is attacking you. My dear brothers and sisters in Christ, I want to challenge you. Put your trust in God. Have faith in Him and never doubt. God bless.